For the past, seasons kasi, parang nasanay kami na palaging parang, alam mo, iba-ibang klaseng pakulo, ibang klaseng fierceness. Pero parang ngayon, kakaibang klaseng energy naman yung, yung nasa sa Clash Arena or pag nasa studio kami, pag working kaming lahat. And we feel good about it eh. Parang, ibang klaseng energy, sobrang palaban, but at the same time, very... Yung Clash Masters natin, they're not just there to host the Clash, they're not just there to host each round. Kasi sila mismo, nagbibigay sila ng mga, yung tips and tricks sa amin, tinutulungan nila kami na yung maging mas calm when we're backstage, kapag sasalang na. Kaya, thank you guys for investing your time. And syempre yung, I'm sure na-attach din kasi kayo sa mga clashers. Kaya I'm so excited to see you are now. So this season of the Clash Teens, ano yung masasabi ninyong pinaka-fun or pinaka-chaotic moment together habang nag-host? Meron na ba? Ano ba? Kasi parang every season iba-iba eh. Iba-iba talaga. Parang ang dami din namin na nabuo na memories sa... We know. Sa The Clash, like from being friends to lovers. Tsaka and I'm just Jules, Kinikilig ka. Hindi, nakakilig kasi malaking parte ng buhay ko ang The Clash eh. Kagaya ng sabi ni Direk na baby niya ang The Clash, di ba? Eh, para sa akin talagang tinetreasure ko yung The Clash kasi kumbaga, ang bilis na lumipas. Parang 6 seasons na tayo, di ba? And, tapos doon ko rin na-realize na crush pala kita, di ba? Sa The Clash din, di ba? And, ayun, younger self ko, na talagang always believe in yourself, and consistency is key, and trust the Lord for guidance. Tapos, balang araw, makikita mo yung mahal mo sa GMA. Diba? Siya may ganun to. Kailangan But also, sabi ko sa younger self ko, kahit anong mangyari, tumuloy ka lang. There will be ups and downs. It's gonna be a bumpy ride for sure. Kasi alam naman natin lahat that it's not always rainbows and butterflies. Hindi naman porket na nasa industry ka, parang it's all glamour and, being, beautiful or handsome or stuff like that. It's all